Maayong uto mga kapaglaom among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini ang boss nga higala, Analiza La Victoria. Karon adlawng igpapahulay, pitsa 21 sa bulan sa Disyembre, tuig 2024. Among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban ang pwersa sa katawan sa Dios. Kini inyong kapaglaom, Riniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom. Ako si Miguel Ayesha Dumancas. Ug uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Departamento sa Public Affairs and Religious Liberty CONPARL sa Southern Mindanao Mission nagpasiugda og dakong panagtipok kauban ng mga kaalyansa niini sa Nurala, South Cotabato. Tungawan District 2 nagpahat sa gugma og paglaom sa mga subanen nga mga kabataan sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Og sa Western Mindanao Conference, 332 ka mga kabataang malipayong nakadawat og mga regalo sa AEC Cares nga kalihukan sa Adventist Education Center Incorporated. Kiniugban pa ang mga balita at ataman dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom. Usa sa tinguha sa iglesia mao ang mahimong kahayag sa publiko ug ang pagpatuman sa mga serbisyo nga nagdala og gugma ug kaayo ngadto sa publiko nga may baruganan og kredibilidad, lig-on nga pagsalig ug dakong pagtahod. Busa ang Departamento sa Public Affairs and Religious Liberty CONPARL sa SMM nagpasiugda og espesyal nga panagtipok kauban ang mga kaalyansa niini sa Nurala, South Cotabato. Aniya si Kapaglaom Josephine Dutarot alang sa report. Kapaglaom Josephine. Public Affairs and Religious Liberty ug Aangat Tayo Party List nag-sponsor og Grant Fellowship. Atong sayran ang mga panghitabo. Good afternoon. I would like to take this opportunity to thank SMM, Southern Mindanao Mission, for allowing me to say something on what's Aangat Tayo Party List all about. So, what are the programs of this Aangat Tayo Party List? Of course, there's number one, health. We can assist if ever you need something for medical assistance. We can do action on how to assist you. Then for the E, that's education. We have the scholarships coming from CHED and all other agencies that can give benefits to students who are willing to enjoy the scholarship program. Then we have the A, that is advocacy for youth, women, elderly. Whatever we can give for our youth under the sectoral group, and that is, we have the scholarship and education and so forth. Whatever action we can make that they will request, then let's pray that we can assist them. L, livelihood. So, livelihood coming from TESDA or livelihood from our own fund. Na whatever the women especially are requesting that they can do something for a living, so we would assist. E, that's the environment, on what we can help for our environment, what benefit we can share for our environment that can improve our environment. And R, that's religious liberty. If ever you have problems regarding Sabbath for our students in elementary and college and our teachers in all levels, at least we can do something that we can assist them, that they will enjoy the Sabbath-free activity. Ang PARL, mga kaigsoon, mao ni siya ang department sa Seventh-day Adventist Church that ministers to promote religious freedom and to create favorable conditions for the Seventh-day Adventist Church. The 1987 Constitution guarantees our right to believe and to act according to our beliefs as long as it is not contrary to laws. With that, as your PARL president, I am encouraging all the Seventh-day Adventists to be brave and to stand firm and to protect our religious freedom because God is with us. Ang mga bisita, ang mga miyembro sa Banga 1, Banga 2 ug Nurala District na puno
sa kaalam o kalipay sa maong programa. Kini si Josephine L. Dotarot, reporting for Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag lang Josephine yan ang makapadasig nga balita sa panagtipok sa mga kanakan sa Diyos. Anhita mga igsoon sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay, Tungawan, District 2, nagpahat sa gugma o paglaom sa mga kabataan sa Subanen Tribe. Si Kapaglaom James T. Maglangit magapahat sa mga balita. Kapaglaom James. Sa temang Sharing Meals, Shaping Souls, inisyatibong gihimo sa Tungawan Distrito nga mga kaigsunan ang pagpahat sa panalangin pinaagi sa pagkaon dinhi sa Limanon 2 Primary School, San Isidro, Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Sa Limanon 2 Primary School, Barangay San Isidro, Tungawan, Lalawigan sa Zamboanga, Sibugay, gihimo ang feeding program alang sa mga subanen nga mga kabataang estudyante niadtong ikasiyam sa bulan sa Disyembre tuig 2024 nga adunay temang Sharing Meals, Shaping Souls. Kini nga programa giorganisar nila Pastor and Mrs. Sunny M. Hernando uban sa suportas ang maong kalihukan dili lamang nagdala og pagkaon apan apil usab ang mensahe sa gugma ug paglaom. Sa pamulong ni Pastor Sunny M. Hernando, usa ka retiradong pastor sa Zamboanga Peninsula Mission, iyang gibutyag dili lamang ang tiyan among busgon kundi apil ang kasing-kasing. Kini nga mensahe nagpasabot nga ang kalihukan usa ka oportunidad nga makapahat sa pulong sa Dios ug makapadasig sa espirituhanong kinabuhi. Kini nga area Limanon sitio nagakinahanglan og mga kaigsuonan nga dedicated magbuhat og initiative para ang mga kabataan nga naa sa pinakaubos nga kahimtang matabangan nato sila mapakaon sa insakto nga pagkaon og sa pulong sa Ginoo og ang mga ginikanan maedukar kung unsaon nila pagpatubo ang ilang mga kabataan. Usa-usab sa tumong ug tuyo niini, kini nga inisyatibo usa sa mga nagsilbing pultahan nga makapahat sa mensahe sa kaluwasan, ilabi na adunay ipahigayon nga evangelistic effort sa pagsugat sa unang bulan sa tuig 2025 dinhi nga dapit. Ang feeding program nagpahinumdum sa tanan nga ang gugma ug pagpakabana alang sa uban maoy labing bililhon nga gasa. Puno sa kalipay ang mga ginikanan ug mga miyembro sa komunidad samtang ilang nasaksihan ang kahulugan sa maong kalihukan. Natapos kini nga puno sa mga pahiyom ug paglaom para sa umalabot. Nagpasalamat kung naay daghang mga maayong kasing-kasing gipadala ang Ginoo. And then morning naani ang Sharing Meals, Shaping Souls. So dili lang ang ilahang tiyan atong busgon kundi ang ilahang kasing-kasing diha sa kamot sa Ginoo. Bililhon kaayo nga bulhaton ang pagpakitag pagtagad sa uban o sa ato nga mga katawhan aron pagbalik unya ni Kristo langitong puloy-anan atong maambitan. James Tagapan Maglangit alang sa Mispa Live News and Commentary. Sharing Meals, Shaping Souls. Daghang salamat Kapaglaom James niya ng makapadasig nga balita. Dugang nga balita kabahin gihapon sa paghatag ug ugma sa atong mga kabataan sa Western Mindanao Conference. 332 ka mga kabataan malipayong nakadawat sa mga regalo sa AEC Cares nga kalihukan sa Adventist Education Center Incorporated. Ano si Kapaglaom Shania Princess Villarin alang sa tibok nga detalye. Gisaulog sa Adventist Education Center Incorporated ang AAC Cares nga selebrasyon kauban sa pagpalambo sa Kids for Mission nga programa sa Southwestern Philippine Union Conference niadtong Disyembre 6 hangtod sa City tuig 2024. Din ang maong kalihukan gitumong aron mapalambo ang espirituhanong pagtabang, pagpasalamat ug pagbansay sa mga kabataan. Sa maong kalihukan, adunay 143 ka makabataan nga malipayong nakadawat sa mga regalo nga giandam sa mga estudyante gikan sa Adventist Education Center Incorporated. Ang mga regalo gipang-apod-apod sa mga nagkalain-laing lugar sama sa Dulipos Baho, Dulipos Alto ug Buntawan nga naghatag og hinam og paglaom sa mga kabataan sa Oroqueta City.
Kani siya nga programa sa AEC Cares. This is in connection with our program karon sa Union nga timely kayo kaning Kids for Mission. Pero kaning AEC Cares, every year ginigamo ginabuhat sa among eskwelahan. Actually, ika-11th year na ni karon nga nagapanghatag ang atong mga kabataan. Ang ato yung mga bata mismo ang nag-prepare sa mga regalo, ilang gipangbutang sa mga box. And each of them are given the specific list sa ibutang sa box. Pero ila pag yung gidugangan para mas mudaghan. So dako kayo ang among pasalamat sa amoang mga estudyante ug labi na gid sa mga ginikanan kay natudluan yun nato ang atong mga kabataan sa spirit of giving. Ang Kids for Mission nga tema sa kalihukan dili lamang usa ka programa kundi usa ka pamaagi aron matudluan ang kabataan sa pagkamahinatagon ug pagpaambit sa panalangin. Kini nga kalihukan kipasiugdahan pinaagi sa suporta sa mga magtutudlo, ginikanan ug mga tinun-an sa Adventist Education Center Incorporated. Kani akong nadawat na regalo. Pasalamat ko sa AEC na eskwelahan kay buutan kayo. Ang kalihukan adunay lain-laing mga aktibidad nga naghatag og dakong kalipay sa tanan nga partisipante. Ang programa usa-usab ka oportunidad alang sa mga estudyante sa AECI nga mapalambo ang ilang kahibaw ug abilidad sa pagtabang sa uban. Ang AEC Cares nga selebrasyon nagpamatuod sa paningkamot sa Adventist Education Center Incorporated aron magpalambo og positibong impluwensya sa komunidad ilabi na sa kabataan. Kini usa ka ehemplo sa pagpasabot nga bisan sa pinakagamay nga pamaagi ang gugma ug pagbansay mahimong maghatag og kahayag ngadto sa kinabuhi sa uban. Gikan dinhi sa Dolipos Bajo or Quezon City. Kini si Shania Princess Villarin alang sa Mizpa Live News and Commentary. Sa gayud kanindot nga talan-awon sa dihang atong masaksihan ang mga nindot nga pahiyom sa atong mga kabataan sa panahon nga sila nakadawat sa atong mga gipaambit nga mga gasa. Dagang salamat kapag laom Shania. Lahi usab nga estilo sa pagpartisipar sa Kids for Mission 2024 ang gipakita sa Tukuran SDA Elementary School. Dili lang ang pagpanagtag og mga regalo apan may pakapin pa nga tree planting ug pagbisita sa mga kabalayan. Ani ang report ni Kapaglaom G. Kyle More. On December 2024, students from Tukuran SDA Elementary School Incorporated participated in Kids for Mission 2024, engaging in different immersion activities that fostered community service, spiritual growth, and social responsibility. The students took part in Bible studies, taught kindergarten children, engaged in tree planting, visited homes, and gave gifts, all as part of their mission to spread love, kindness, and support throughout their local community. Through this experience, I learned that even small acts of kindness can make a big difference. And I'm glad I could share God's message and help other people feel love. And I realized how small acts of kindness can change lives. The students' involvement not only helped in their personal development, but also had a significant positive impact on the school's surrounding community, strengthening bonds and fostering a spirit of cooperation and service. Kami sa numbanan sa council o sa mga health workers is salamat kayo sa inyong gi-share nga blessings sa ngadto sa atong mga batanon o mga bata diri sa Barangay San Carlos o sa inyong eskwelahan o sa tanang organizers sa school. Daghang kayong salamat sa mga parents na nagdahin o naghatag silang blessings para ma-share po sa mga bata nga na diri sa atong barangay. Through their participation in Kids for Mission 2024, the students of Tukuran SDA Elementary School Incorporated have embraced the true essence of mission, serving others selflessly, sharing God's love, and making a tangible difference in their community. These mission-driven lessons have instilled a deeper understanding of the value of helping others and spreading love within the community.
Through this experience, students learn that mission is not just an act, but a way of life that brings about lasting change, unity, and compassion. From Tukuran SDA Elementary School Incorporated, this is Jika Limori for Mispa Live News and Commentary. Kudos sa atong mga igsoon sa Tukuran SDA Elementary School. Ang Diyos magadagayday sa iyang mga panalangin ngadto sa iyang mga kaanakan nga adunay dakong gugma sa pagserbisyo ngadto sa uban. Sa pagbalik mga higala, Iglesia Adventista sa Southern Asia Pacific Division mainitong nag-ator sa Stewardship Ministries. Og Davao Mission nagsaulog sa annual Thanksgiving series nga nagpakita sa kaikauban sa Blessings Come in Packages. Kini guban pang atong saksihan dilang sa Mispa Live News and Commentary. Matapunan man ang adlang pag-ulan apan pagkahuman bangaw malantawan. Bisan sa pagsulay adunay kalipay, ayaw pagkabudlay aron mula hutay. Kung ikaw nag-inusara karong panahon na ayaw kabala ka, ang Diyos na naara. Bisan sa kamingaw adunay kalinaw, padayon lang sa panaw sa matagad lang. Kada segundo sa ulugon, pagdaigta padalog tugon, tanang himaya, ikinhawa alang sa ngalan niya. Mag-uban ta sa panahon sa paghinata kay kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayon niya, kasa sa paglaom para sa matag usa. Nagsunta ang kaugmaon nga giatdan niya pa ralang sa atuan. Sugatan ta ang bagong tuig nga puno paghigugma sa matag usa. Kada segundo sa ulukod day ta padalong tugon, tanang himaya iginhawa alang sa ngalan niya. Mag-uban ka sa panahon sa paghinata kay kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaom para sa matag usa. Kasang away sama, Kasang puno sa gugma mo, kasa sa paglaom, iampita sa uban. Mag-uban ka sa panahon sa paghinata kay kauban ang Ginoo Diyos sa kalipay. Pasalamatan ta ang kamaayo niya, kasa sa paglaom para sa. Mag-uban ka sa panahon sa paghinata
Dagang salamat niya nga pahinumdum nga ang usa sa pinakaimportanteng bahin sa Pasko mao gayud ang espiritu sa paghigugmay, paghinatagay ug pagpinasayloay. Sa laing bahin mga higala, Iglesia Adventista sa Southern Asia Pacific Division, CONISIS-D, mainitong nag-abi-abi sa bagong direktor sa Stewardship Ministries. Ang Southern Asia Pacific Division sa Seventh-day Adventist Church nag-appoint kang Pastor Francis Amir isip bagong Stewardship Ministries Director human sa pagpili ni Pastor Jibel Simba isip presidente sa Sabah Mission. Gidala ni Pastor Amir ang mga dekada nga kasinatian sa ministeryo, pagpangulo ug edukasyon nga naghimo kaniya nga usa ka bililhon nga pagdugang sa SSD team. Ang iyang appointment magsugod sa Enero 1, 2025. Ang desisyon atol sa online nga meeting sa Southern Asia Pacific Division Executive Committee niadtong Disyembre 13, 2024, pinaagi sa Zoom. Human sa mabinantayon nga pagripaso sa mga potensyal nga kandidato, gipili sa committee si Pastor Amir kansang halapad nga kasinatian ug dili matarog nga pagsalig sa misyon sa simbahan naghimo kaniya nga sulundon nga kapilian. Ang pagpangulo ni Pastor Amir gilauman nga makadasig sa mga miyembro sa simbahan sa pagdawat sa usa ka kinabuhi nga pasalig, responsibilidad ug pag-alagad sa Dios. Atong iapil sa kanunay ang atong mga pangulo sa Southern Asia Pacific Division sa pagpadayon sa pagpasiugda sa matinud-anon nga pagkatinugyanan isip usa ka kinauyukan nga prinsipyo sa atong iglesia. Sa laing bahin, Davao Mission nagsaulog sa annual Thanksgiving series nga nagpakita sa ikaupat nga season sa Blessings Come In Packages. Ang Davao Mission of Seventh-day Adventist malampuson nga nag-host sa usa ka semana nga annual Thanksgiving series sa Hope Channel Davao nga nagpakita sa ikaupat nga season sa Blessings Come In Packages. Ang kalihukan nagsugod sa Disyembre 8 hangtod 13, 2024. Uban ang pagsibya kada gabi gikan sa alas 7 hangtod sa alas 8:30 sa gabi nga nagtapos sa usa ka engrande nga selebrasyon kaniadtong Disyembre 14 sa Davao del Sur Coliseum, Digos City. Ang serye gisibya sa mga digital platform sa Hope Channel Davao og AWR 104.3 Hope Radio Davao. Nga adunay mga nasudnong simulcast sa GSAT Channel 37 ug Satellite Channel 103. Gitapos ang semana pinaagi sa DM-wide NDR IAL Care Group Festival niadtong Disyembre 14. Diin nagatigom sa kapin ka 8,000 ka Adventista gikan sa Davao del Sur, Davao Occidental, Davao City, Digos City, Samal City ug kasikbit nga mga rehiyon. Gipahigayon sa Davao del Sur Coliseum ang kahilihukan nagpakita sa mga makapadasig nga mensahe, musical performances o community recognition. Ang mga leader sa probinsya lakip si Congressman Honorable John Tracy Cagas ug kanhi Vice Gobernador Mark Cagas midayeg sa Adventist community tungod sa ilang disiplina nga pagkinabuhi og positibong impluwensya. Kamo maghihatagon o nagdasig sa uban sa pagkinabuhi nga may taas nga moral nga mga sukdanan. Matod ni Congressman Cagas nga naghisgot sa 1 Pedro 2:11. Si Pastor Danielo Palomares, presidente sa SIPOM, mihatag usab og gamhanang mensahe sa Blessings of Gratitude. Ang annual Thanksgiving series of Hope Channel Davao nagpamatuod pag-usab sa Adventist nga pasalig sa pagtuo, serbisyo ug pasalamat. Nagdani sa libuan sa pagsimba ug panag-uban. Anhita mga igsoon sa atong mga sugilanon sa paglaom. Aniay sugilanon mga higala diin kaniadto usa ka bouncer og nagnegosyo og ilegal nga droga. Wala siya magdahom nga makasulod siya sa Seventh-day Adventist pinaagi sa mga awit sa Hope Channel. Mga higala ani ang sugilanon ni Kapaglawom Arkel Akle dinilang sa Stories of Hope. Years ago nag-sponsor sa Cagayan. Kung nakapuyo po ko sa Osamis, dito po ko kuan yun nga nakikita ko sa mga barkada po na ko nga naayay mga nag-negosyo ka ng mga butang illegal ba. Ako na si Arkel Akle. Na ako sa nagpuyo sa Kamigin, Lakas. Akong kagisaw na ako sa ko ka bouncer sa Cagayan. Pagka bouncer ako sa Cagayan de Oro, tanan yung mga nisyo akong ginangasudlan niya mga babae, nagtipot ng mga babae. 18 kamuok, amo na among panapi na mo kay namagin po sa baryo nag-stay yun mga 9 years ago nag-sponsor sa Cagayan. Nakapuyo po ko sa Osamis.
titi. Dito po ko nakakuan yun nga nakikita ko sa mga barkada po na ko nga naayay mga nag-negosyo ka ng mga butang illegal. Kung sinasa ko mag-deal sa ingong, nakadala ko sa ingong, na yung mga barkada, dalaon ako niya sa kamigin po, nakadala po ko pero dinigin siya ingon niya, dinaghandaghan. Wala gi ko magdahon nga makasulod ko aning sa 70 Adventist kay sa una yun. Sa tinod lang kontra gi kay nako ang 70 Adventist kay murang kayong ko mga igno kayo kay mga tinang mga nini mga baboy na no. Bisan og tuon nga naggamit pa ng mga droga, nagampo yung ganung nagipos Ginoon kailan may nga naaging Ginoo. Pagkasakit nako dito rin ko na pamananungan tanan nga unsaon pa nako nga kanang naay maundang nako ang bisyo. Pagkagawas na ko gikan ko sa ospital ni uli nako sa nanang ko sa balay. Magsige kong ginuktok, magsige kong ingon nga Ginoo kung pinangga may ko nimo. Tuloy ko nga paano mapiyaan gid ako ang bisyo tanan ba? Kay grabe gid ko nga mo paano gabi gid akong bisyo sa una. Des balay paminaw sa kanang mga sounds nga kanang mga sounds ako nga mga rock na sounds. Akong gipuli-pulihan, ginipuliso ni ko din ako ganahan mo maminawan. Liso-liso na ko sa dial sa radio, nakadungog ko kanta ni Sandra. Wala pa ko kailangan ni Sandra ha. Nakita ko nindot ko kay yung mga yung mga kanta. Kaya sige na paminawon. Dito din ko nakuha niya. Kasi ko hilak na mainong ko. Makahilak ko sa yung mga kanta. Tungkol kayo mo rin. Masunod niya sa akong kuwan ba nga. Tayo na naman. Hindi ko mag-o nga. Kaya ba may kung nga naagi Ginoo. Bisitahan ko sa mga barkada. Pagbisita rin ko rin. Nagtagaan ko green horse di. Ikaw ang talita yun. Palungon ako akong sounds. Katong na mga kanta sa patis Ginoo kay. Maulaw mo ko nga makadungog sila nga. Magbangko na tinitawa na kay patis Ginoo na may ipaminaw. Ito mga ito pagpaminaw na ako sa Hope Radio. Sa Hope Radio Butuan. Kaya Butuan siya. Hope Radio Butuan. May ko nakuanan. Dito rin nakahinay din akong panin nga pulok sa Ginoo akong nabatian. Muraw nga kuan ba nga kung Ginoo kung mao naman ganini siya nga kuan kanang ay simbahan nga ay kanang reliyon nga akong kuan pagtabangi ko Ginoo. Dito rin ko nga nagsige rin ko labay-labay din sa simbahan sa tinitindin kay dol-dol sa mga napaypahiyong ko nila. Magpapayong sa mga kaigsunan kung kinsay na gawas na gusto ko nga. Mukha sila ko, uy Brad, kung sa man na, ang gundo ko nila. At ako kayong pagpasalamat sa Hope Radio, Butuan o sa Hope Channel nga nadungog din ako ang ilang mga kanta, nga mga manindot nga kanta nila. O mo'y maugidugang nakapadasig sa ako nga pagpangalagad karon sa Diyos nga mo'y ako amahan. O napasalamat po ko sa Hope Channel nga ani ako ilang kong gi-interview. Anak, napakita ko ako na ulaw biyagi ko nga makahila ko. Makahila ko kay Lena ko. Di ito gusto nga ma-interview pa nila kay. Di na ako gusto magtuman pa akong kaki. Pasensya na kayo. Salamat kayo sa tanan. O sa akong sa kasulti sa akong mga kaigalaan ta nga po nakapaminaw, nakakita sila sa ako karon nga interview sa taga Hope Channel. Manginaot ko nga makabaton sa unta kamo pareha sa ako unta nga makapangalaga na po unta mo sa Ginoo kay hapit na gid siya mabalik og aron kita nga makaadto ta sa iyang gingarian dito sa langit. Pagbag-o mo mga igsoon kay aron nga makahiusa ta sama na ko nga kuwanda din sa Seventh Adventist Church nga mga lagad ta kay mao gyud nagtudlo nato sa kamatuoran gyud. Daghang salamat kapag laom Arkel ni anang imong makapaikag nga sugilanon sa paglaom. Mga higala, ready na ba ang atong mga outfits sa mga year-end party o Thanksgiving? Tingali ikaw aduna nay plano nga suoton. Apan imo bang giapil sa imong desisyon ang kainiton og kabugnaw sa atong panahon? Mga higala atong paminawon si Kapaglaw Mayesha di lang sa Mizpah nahon. Good day! How are you mga kapaglaom? Nakaya na ba ninyo ang kabugnawan sa bulan sa Disyembre so far?
Karon ato na pong pagasutaon unsa ka nga panahon ang ato nga makauban on the last week of December and for this year, December 22 to 28, 2024. On Sunday, mga kapaglawom, kita pagaubanan sa ato nga temperatura nga magagikan from 24 to 31 degrees Celsius o ang ato nga kalangitan that time will be at overcast. On Monday, mga kapaglawom, 24 to 31 degrees Celsius gihapon ang ato nga temperatura nga makauban with passing showers. On Tuesday, 24 to 30 degrees Celsius ang ato makauban nga temperatura og showers late. Og sa atong tunga-tunga mga kapaglawom, on Wednesday, kita may showers late nga kalangitan og kita pag-ubanan sa temperatura nga 23 to 30 degrees Celsius. On Thursday mga kapaglawom, overcast ang atong nga kalangitan og kita pag-ubanan sa 29 degrees Celsius nga temperatura. On Friday mga kapaglawom, 25 to 28 degrees Celsius mga dula ang ato nga temperatura ug cloudy ang ato nga kalangitan. And finally on Saturday mga kapaglawom, kita pag-ubanan sa 25 to 28 degrees Celsius gihapon nga temperatura ug showers late nga panahon. Our sun will set on Friday at 5:31 p.m. and on Saturday at 5:32 p.m. Here are 7 holiday shopping tips mga kapaglawom to help you tackle your list. First is set your budget before you start holiday shopping. Number 2, make your holiday shopping list ahead of time. Third, know the best time to shop during the holidays. Fourth, find ways to save on holiday shopping. Fifth, consider DIY gifts. Sixth, don't rule out secondhand gifts. And seventh, avoid last-minute holiday shopping. Shop wisely for happy holidays. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Magkabugnaw man ang panahon, unta ikaw dili mo sabay sa pagbugnaw ni ini. Kanyang Miss Nahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again dyan sa Miss Pa Nahon. Daghang salamat sa mao nga weather update Kapaglawom Ayesha. Yes, Kapaglawom Renier, bisan pa man og sa kabugnaw sa atong panahon karon, hinaot nga magpabilin ang atong kainiton og dili ta mo sabay Kapaglawom Ayesha sa mabugnaw nga panahon. And speaking of kabugnaw, tungod gid sa kabugnaw mga kapaglawom, no ato ging ma-feel nga hapit na gid ang season of Thanksgiving, loving, di ba? Sa atong mga news. So, ito atong mga news kapaglawom. Yes, in fact, it's all about giving sa ato as a Western Mindanao Conference. Congratulations sa atong Education Department. Kay naay 332 ka mga kabataan ang nakadawat og mga regalo. Speaking of regalo, nana ba mo'y nadawatan? Wala pa kapaglawom, Annalisa, pero mag-hope gyapon ta. So, sa akong family dira, nagulat-hulat ko. Ikaw Kapaglawom Ren? Akong gifokusan sa karon pod nga gihinunan ako Kapaglawman mao ang kita pud ang maghatag ba. Kay murag usahay mindset na to pero nga kita ang makadawat. Unsa pud atong mahatag sa uban sa atong mga Kapaglawom. Yes. Ikaw Kapaglawom, Annalisa, unsa man imong nahatag karong nahatag nako kay because most of the time I'm dealing with the applicants sa akong work. So ang akong gakadawat from them is kanang pagpasalamat because of my work, of my hard work bitaw nga nakita nila nga I'm doing the work nga makatabang gid pod sa ilaha and ako po silang pasalamat sa ako. Praise God. Yes. And actually kanang okay lang man nga kanang nga mindset Kapaglawom Ren ba nga kanang gusto pod ka mo hatag at the same time naa po dapat nga gusto mo dawat kay wala man kid mo dawat kung wala man ka ihatag kung walay ganahan mo dawat so okay ra nga plaster balance lang. Pero pwede ra gyud kay kumudawat kon sa inyo. Yes. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang mga nagkalain-laing mga positibong balita o mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsuon, Riniel Capon. Sugilanon nga magkahatag kanatog kadasig og kaligon sa atong pagtuo. Kini yung Kapaglawom Annalisa La Victoria sa kanunay nang hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magaban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe paulit sa atong matuod nga puloy-anan. Kini yung Kapaglawom, Miguel Ayesha Dumancas. Hangtod sa sunod, higayon, may our Heavenly Father who watches over us watch over you and me
Till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.